what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, mag-first impressions review na naman tayo sa bagong labas na entry-level or budget smartphone today, which is a Xiaomi Redmi A7 Pro. Tara, pag-usapan natin. Then mga idol, may panibago na naman. Grabe, ang dami pong smartphone na lumabas ngayong May 2026. Sobrang dami. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin is sa Xiaomi Redmi A7 Pro 4G. So again, when it comes sa mga presyo, tumaas talaga mga presyo ng smartphone. Asahan nyo na. Wala na tayo usually nakikita na 3 to 4,000 pesos sa merong mga reasonable specification na paka-solid. Ngayon, ayan, tulad na lang nitong A7 Pro, I don't know kung may A7 lang. Kasi this is the successor, of course, sa very popular na Xiaomi Redmi A5. Pero wala po kasing Pro yun. So I don't know kung may non-Pro ba to. Pero kung wala, ito yung magiging, successor yun, of course, the A7 Pro. So sa A7 Pro, when it comes sa SRP niya, medyo mataas compare sa A5. Ang SRP niya for the 4GB 64, again, for the 4GB 64 is 6,000 pesos and the 4GB 128 is 7,000 pesos. Pero yun nga mga idol, dito sa ating product link, so tap mo yung video, ayan, view products, mura nyo lang makukuha itong Xiaomi Redmi A7 Pro, usually around 5,000 to 6,000 pesos lang siya. At ayun, malaki rin naman yung makukuha yung discount mga idol, and grab nyo na yan hanggang kumbaga meron pa or ino-offer pa yung discount voucher. So again, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo lang mo ko yung Xiaomi Redmi A7 Pro at meron pa kayong additional special YouTube discount voucher para sa inyo. So again, yan exclusive lang sa ating YouTube video, kaya hanggang nandiyan pa yung discount voucher na yan, kunin nyo na mga idol dahil napakaganda nung offer na yan ng mga online platforms. Ito full review. Ito po ay first impression review kung saan nagbibigay tayo ng mga saloobin sa bagong labas sa smartphone, yung kanilang price specs and availability. So again, when it comes sa unit, syempre in order pa rin natin yan. Pwede tayo magbigay ng opinion kahit wala pa po yung unit kasi very familiar naman tayo sa specifications sa mga smartphones, okay? So again, antay-antay lang kayo, umorder na rin ako niyan para ito sa mga gusto nang umorder agad-agad nitong Xiaomi Redmi A7 Pro at kung sulit ba talaga siyang i-purchase for its price or sa saan yung sale price. So pag-usapan natin yung specifications nito sa screen, meron siya 6.9 inches IPS LCD display with a resolution of HD+ 720p at 120Hz screen refresh rate. And yun nga, when it comes dito, tinignan ko, it's sad to say notch display pa rin ang Xiaomi Redmi A7 Pro. It's not punch hole display. So dapat punch hole na, 'di ba? Mas better na siguro yung ganun. Parang umuurong na yung mga specs ngayon ng smartphone. I don't know why, medyo nakaka-disappoint lang yung iba na it's 2026 and still notch display pa rin, 'di ba? Out of the box, it is powered ng Android 16 with HyperOS 3. So magandang balita, is HyperOS na to. And when it comes sa price niya, is powered ng Unisoc T7250 pa rin. So when it comes sa processor ng A7 Pro and A5, walang pinagkaiba, yung pa rin the very popular na Unisoc T7250. It has a single rear camera with 13 megapixel siya at sa front facing camera, it's 8 megapixel. Both rear at front camera is support ng Full HD 1080p video recording. Pagdating sa battery, meron siyang 6,000 mAh na removable battery with 15W fast charging rate. And mga idol na naalaman nyo na yung price, specs, availability, and may discount voucher tayo. Next is babigay ko sa inyo yung first impressions ko dito smartphone na to based sa kanyang mga specifications. So again, pwede tayo magbigay na sa loobin sa mga smartphones kahit wala po yung actual unit. Kasi yun, kaka-order lang natin at para sa mga gustong sumabay sa akin ng order, ayan, meron tayong discount voucher. Dito lang yan. I-click nyo lang yung view products dyan. Mura nyo lang makukuha ang Xiaomi Redmi A7 Pro. Unang pag-usapan natin yung display. Yung display is all goods. To be honest, ang laki ng screen. I think parang magkasize din sila ng Poco M8s 5G, 6.9 inches. It's HD+ 720p. For its sale price, below 6,000 pesos, reasonable pa naman ang HD+ 720p with 120Hz screen refresh rate. The most disappointing part dito is yun nga, sinabi ko kanina, notch display pa rin po ang Xiaomi Redmi A7 Pro. So again, it's 2026, dapat talaga naka-punch hole na yan. Majority dapat ng mga brands, especially for this kind of price tag, diba? Ngayon, pero sinunod niya iapak ng kanyang predecessor, kaya notch display pa rin na yung iba talaga umaangal rin sa notch. I know, hindi po siya nakaka-affect sa performance ng smartphone, pero when it comes sa innovation, 'di ba? Mas better pa rin yung na-adapt natin yung modern design ng mga smartphones today. Punch hole is the better fit ngayong 2026 kasi hindi putol yung display nyo, 'di ba?
And notch display is super duper outdated na na-design yan. Next, yung operating system. Magandang balita. Nakita ko naman dito is Android 16 with HyperOS 3. I think for the Xiaomi Redmi A5, it's a MIUI. Basic MIUI, ito is HyperOS. So, let's see sa ating unboxing or sa full review, yung UI na ito, kung parehong-pareho ba doon sa mga normal din na mga Xiaomi smartphone with HyperOS. Kasi again, doon sa Redmi A5, ipa po yung interface yan, it's MIUI pa po. The processor, real talk, maganda naman. Depende kung magkano nyo siya nakuha. Sa presyo na 4,000, 3,000, Unisoc T7250 is the best perfect fit. Pero for its price today, even sa sale price na 5,000 pesos, medyo skeptical tayo sa processor. Kasi dapat mas better ang ino-offer ng Xiaomi. For example, siguro MediaTek Helio G99 na lang, mas okay. G100, yung mga ganyang par na dapat, di ba? Na processor sa 6,000 pesos. Even for its SRP, Unisoc T7250 is medyo mababa. Hindi ko alam kung bakit, ayun nga, sobrang paurong ang mga specification ng smartphones na yung mga entry level. Ang tataas ng presyo ng smartphone ngayon, sobrang nagsitaasan sila ng price. Parang gasolina nga, nagtaas lahat ng presyo. Yun nga, may rumors kasi na nagtaas ang RAM. Even PS5, ang laki po ng nilaktaw na presyo ng PS5 ngayon. Even the Nintendo Switch, tataas din ang presyo niyan. So, lahat po tumataas ang presyo ngayon, kaya we need to be practical on what we are buying. And kaya itong mga video na to is ginagawa natin para alam ng mga consumers or aware yung mga consumers doon sa mga binibili nila kung worth it ba sa kanilang hard-earned money. So when it comes sa kanyang processor, medyo again skeptical, especially sa mga consumers na very tech savvy, or when it comes sa specification, very picky sila. Performance-wise, it can do the job sa mga basic tasks, mga ganyan. Kayang-kaya naman yan ng Xiaomi Redmi A7 Pro. Pero when it comes to gaming, syempre, hindi po siya pwedeng i-recommend for mga solid gamers. Parang yung mga solid games, Genshin Impact, Aqua, or Diablo Immortal, yan, hindi, medyo 50-50 tayo. Pag mga MOBA games, kaya naman siya. And ang pinaka nakaka-disappoint na part din dito is the RAM at ROM. 64GB for a price of 5,000 pesos, syempre is a big no-no for 2026. So, yun. Kung ako sa inyo, kunin nyo na yung 128. Magdagdag na lang kayo ng few hundred of pesos kasi 64GB sakit talaga ulo nyo dyan. Especially kung yan ang primary smartphone nyo. Kung secondary smartphone naman, I know for its price, hindi talaga siya magandang i-recommend ng 64GB. Kung yan na lang talaga budget nyo, meron namang ding alternative way to expand your storage via micro SD card. And yun, as you can see, when it comes sa RAM, 4GB pa rin ang in-offer nila kasi there's a problem nga when it comes sa pricing ng RAM ngayon. Nafe-feel na natin yan sa mga smartphones today na kung mapapansin nyo, dati parang hindi acceptable ang 4GB of RAM, diba, sa ganitong presyo. Ngayon, new normal na nila ang 4GB of RAM sa ganitong price tag today kasi medyo mahal nga daw ang RAM ngayon. The battery is okay, 6,000 mAh battery capacity, malaki, pero the sad part is the charging rate, it's 15W fast charging rate. So, major improvement naman compared din sa Xiaomi Redmi A5 when it comes sa battery performance. So, 6,000 mAh battery capacity, marami na kayong magagawa dyan. Especially kung gagamitin siya for work, ayan, for online business, tatagal yan ng isang araw, matik. Pero kung magi-games kayo, syempre, few hours lang, lalo na pag street gaming, few hours lang tatagal niya. Pero when it comes sa mga ibang tasks, okay naman po ang 6,000 mAh battery capacity, and I think that is a major din na advantage nito Xiaomi Redmi A7 Pro. When it comes to design and aesthetic, I think for me, parang very identical din sa kanyang predecessor na Xiaomi Redmi A5. Kaya, ayun, titingnan lang natin siya sa ating unboxing and hands-on kung gaano ba kaganda yung mga color variation din na i-offer ng Xiaomi Redmi A7 Pro. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression so far dito sa smartphone na to. Again, kung interested kayo, dito lang kayo bibili sa ating product link. No worries, official store po ng Poco and Xiaomi yan. Diyan na kayo bumili dahil sobrang mura nyo lang ito makukuha. Trust me, ang laki na makukuha nyo discount. Siyempre, pag galing kayo sa ating YouTube video, yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga viewers ko. Makuha ng napakamura lang ang mga products na to. So, yan. Abangan nyo lang po ating full review, game test and unboxing natin dito sa very popular ngayon na Xiaomi Redmi A7 Pro.